Oh. Oo. Magtanong ka, Lok. Kasi, Tanong ka, Brolo. pwede ba magtanong? Ha? Magtatanong ako. Oh, sige. Tanong ko kasi, ang tawag namin sa phone number, ano yung expect namin na dapat namin gawin? Ang tawag namin, ano yung information na pwede namin maintindihan? Pinupunta ngayon para sa Philippines. Yun na yung tanong mo. Di namin naintindihan. Putol. Ulit, Lok. Dahan-dahan lang. Yung signal yata. Ulit, narinig na ako. Dahan-dahan. Okay. Tatawag ako. Bigay na phone number. So, ano yung first step namin? Tinawagan namin. Ano yung instruction niya? Kung for example, ako. So, sasabihin niya ba sa akin kung yung first move ko, kung topic ko na, kung ano yung expect ko, ipirman ba ako, le-lecturean mo na ako. Hindi, wala pa. Kukunin lang yung pangalan mo, kayo ang magsasabi, hindi siya. Kukunin lang niya yung pangalan mo. You're talking to an officer, no? You're talking to a veteran na retired na. Baka yung iba sa inyo, ha? Pag tumawag, maangas, ha? Huwag kayo maangas. Malasig kayo, tandaan yung pangalan nyo. You're talking to the officer, yung pinaka one in charge do sa area. Sabihin niyo yung pangalan nyo, sabihin niyo yung edad nyo, sabihin niyo kung sino yung kasama nyo. Yun ba? Sabihin niyo kung nagkaroon kayo ng training, retired ba kayo na MUP, men in uniform, and uniform personnel, no? Military uniform personnel. Tapos o kaya PNP, o kaya Coast Guard. Kung ano yung naging special training, na ano yung rank na last held, ilang taong ka sa serbisyo, mga ganong information. At meron ba kayong beng-beng? Meron ba kayong L-top? O meron kayong pistol? O meron kayong mahaba? Yung mga ganon. Tapos nun, telephone number nyo. Bigay nyo para makontak kayo. And then from there, bubuin namin yung buong organization nationwide. Bahala si Commander Commander Jun, Commander Metran. Ano yan? Bukay? Bukay. Oh. Bukay. Tapos nun, once we have formed the organization, then we will be able to start the online training na isang bagsak, isang nangyayari, it can happen in just 1 month. It can happen in more than 1 month or whatever. Basta from there, aayusin natin yung organization kasi hindi lang kayo meron tayong, makikita naman kasi namin how to organize everything, no? Based sa talent. Ang pinakaayaw namin kasi, yung merong 7 na wala naman experience. Ang mas maganda, at least merong isa na yung pa yung team leader, na yun yung may hawak ng 7. Para right away, yung team leader, mas malaki yung chance ng mga kasama na matuto at hindi mapusoy pagkaharap ng kalaban. At saka iniisip namin, ayaw namin iharap kayo ng basta-basta. Ang magiging natin, hit and run. Ayaw natin yung frontal engagement. Kaya nga guerrilla, no? Kaya guerrilla tayo. Kung pwede nga, marami tayong sniper, no? Nabala sila, sila Commander Jun dyan. And then, meron talagang kombatan. Ang inisip ko pa nga, pagka, dodonselyahin, virgin, wala pang alam, iba yung actual na military man na meron ng alam. Pero, bago tong kalaban, Chinese, hindi pa natin alam yung tactics nila, tsaka yung kanilang, yung ine-employ sa atin. So, papapasukin natin yung ating mga tropa talaga. Ang inisip ko, yung talagang royal na natin, na tropa, mga SR natin. Papasukin natin, engage them,
go back. Hopefully, okay sila. Knock on wood, okay pa sila. May mga kasama sila ng mga bata-bata na na-train na rin natin. And then, they will cascade what they learn. Yung intel lahat yun. What they will learn from how the enemy engages, etc., etc., etc. Para matutunan lahat. So, yung mga na-enkwentro, yung mga natutunsil, nagiging mga fighter natin na nakalima na, pull out lahat yan, pull out, para mag-train ng mga bago na mga kasama natin. Para hindi, ayokong matsugi yung mga mga veterano, ayokong matsugi sayang no? Kaya nga pagka na-enkwentro, kunyari, nakarami-rami na, nakalima na, pull out ka na, dito ka, mag-train ka ng mga babae natin, o tsaka yung kusino pa, yung mga bata, etc. Para continuous yung pipeline natin ng mga warrior. Para makita sa inyo, iiyak ang inchik sa atin. Back to you. Okay. Follow-up question. Ang question kasi, as a business guy, siyempre, meron tayong training. Wala tayong online. So, hindi pa kami mako-question ng gobyerno. Pagsali natin, halimbawa sa yan, para sa alaman ng pag-depisa sa bawat. Nakuha mo, yung tanong? Ba't putol-putol sa akin? John, nakuha mo? Ulitin ko. Sige, dahan-dahan lang. Okay. As a civilian, sasali natin. Ngayon, hindi pa kami ng gobyerno patungkol sa grupo para magkaroon kami ng kaalaman na pagdepensa sa sarili nila ng susunod. Ayan. Baka questionin kami ng gobyerno. Bakit ito na kami dyan? Nakuha ko. Sige, nakuha ko. Wala. May nakuha ko. So, ganito. Kasi ang tanong niya, organize tayo, tapos purong gera, Kasi kaya nga government, hindi ito laban sa gobyerno. Correct. Tinutulungan natin ang the armed forces. Ano ang bayad natin? Now, yung ating communication start by December. Kasi ating batas, we are authorized the government. Kasi hindi naman tayo mag-offer natin. Wala tayong problema. Legality. Tsaka wag niyo problemahin yung gobyerno. The government will self-destruct. Huwag niyo problemahin. Problemahin niyo yung pamilya natin. Yung pending war, yun ang problemahin natin. The government will self-destruct. Tingnan nyo kung ang gobyerno matino, walang problema walang oposisyon, walang usapan na BBM resign, BBM alis dyan, walang usapan ng people power, walang usapan ng bangag, kung walang korupsyon, walang usapan ng nakawan, walang ganon. Ngayon dahil sa may mga where there is smoke, there is fire. Where there is fire, nandoon yung tao nagsisiga. So, tapos na kami doon. Ayaw na namin. Para sa amin, bumoto kami, binoto namin si BBM. BBM, makinig ka, binoto ka namin. At yung mga loyal kay BBM, makinig kayo, binoto namin si BBM. Hindi nyo pwedeng questionin yung boto namin. Boto namin yun. Pero ngayon, ang tingin namin, budol yun. Nabudol kami. No? Kaya, wag nyo, kumbaga sa tapos na kami sa politika, ayaw na namin. Walang nga kayo, isinusubo nyo kami sa alanganin, pinahileran nyo yung mga bases ng Amerikano dyan, nilagyan ninyo ng laman, tapos ngayon nakikipagtapang-tapangan kayo sa China, pero ayaw nyo naman magpa-water cannon.
Ayaw nyo gumamit ng water cannon. Wino-water cannon tayo, nagtapat na kayo ng sandabakan na fighter jet dyan, at saka ng mga artillery, etc. Magbabalikan tayo. Pero yung simpleng gumanti tayo ng eye for an eye, sila na una, hindi tayo, takot na takot tayo mag-escalate. Ano ba yan? Tapos yung China, isang mitsa lang yan. Hindi tayo ang pagmulan. China pagmulan o kaya ibang bansa, yung mga allies natin ang magsimula. Gera na yan. Ano ang gagawin natin? Tutunga nga. Kaya kami one level higher. Ayaw namin mabulaga. Kasi yun yung nature namin. Yun yung nature namin. Ikaw ba, John, naambus ka ba? Naambus ka? Yes, sir. Naambus. Yes, sir. Naambus. Oh, yeah. Kita mo, nagre-relax. Naambus. Oh, sorry ah. Sorry. Hindi, ganun talaga. Pagka magre-relax ka, maambus ka. Yung ganun ba? Yung talagang SOP kasi, para di ka maambus, lahat ng delikado, ganun ang ranger. Kaso, pagka ganun, hindi ka maenkwentro. Kaya kami mismo, meeting engagement. Oh, hindi naman ambush yun. Meeting engagement daw. Nagkaharap. Oh. Kasi yung ambush talagang inabangan ka eh. Tapos pasok ka sa killing field, sa killing zone, at doon ang buhay mo na lang doon is to rush up the kalaban, yung posisyon niya. Yun na lang ang sagot mo doon, rush up, patibayan ng loob yun. Kalahati ng katawan mo, patay na eh. Pagka ganon, pumasok ka sa ano. Tuturo namin lahat yun habang nagre-relax. Pero ito yung inaano ko, pinupunto ko, ayaw nating mabulaga. Kunyari, no to war tayo. Ayaw natin kay BBM. Tapos, timing, naghihintay tayo sa kabila, timing. O habang naghihintay tayo ganyan, nagdadasal tayo. Lord, wag na po sana magkagera. Paano ka ako nagkagera? Paano na? Mabulaga tayo. Kaya nga, iniisip ko, pagka tinitignan ko yung pamilya, tinitignan ko yung mga alaga namin na aso, yung way of life natin, tinitignan ko lahat na nakikita kong Pilipino, pagka nasa labas ako, sabi ko, kawawa naman ba nga to? Walang alam. Hindi nila alam na pagka nagkagulo-gulo, paano? At least kung meron tayong nucleus na guerrilla force, meron silang sasandalan. Merong dedepensa sa kanila. Yun tayo. Ngayon yung, wala namang So mag-volunteer, yung ayaw, wag. Ngayon, tanong ni Luke, baka nagte-training tayo, baka mamaya mamasamayin pa ng gobyerno. Di kulong nyo kami. Kami na dalawa lang ni kulong nyo. Merong bang... Anong violation? Masama ba na kami mag-organize because ang thinking namin, delikado nga itong sitwasyon Delikado to. The armed forces is not... Anong yabang sasabihin ng armed forces? Hindi, kaya namin. Anong kaya? 150 lang ang armed forces. 180. Kaya nga may ready reserve kayo. Bakit hindi 1 million na armed forces natin? Kagaya nung sa China na 2 million, ginawa pa yata 4 million bakit ganon? Kasi nga walang pera, walang budget. It's very expensive to maintain an armed forces na malaki. Yung 150 nga lang yun dagdagan mo na 10,000, question mark kasi walang budget. Tipid na tipid. Bakit di tayo nakamodernize? Kasi tipid na tipid. Yung mga natin, congressmen tsaka senate, hindi nakikita noon yung ang tawag doon, urgency, yung kahalagahan na sinasabing modernization na antala na hindi nabigyan ng pansin. Tapos ngayon, sila nung nakaranas sila, na bumisita sila sa Pag-asa, inarang-harang sila, natakot sila. Pero next year pa nila popondohan. Kikita nyo yun kaya nga hindi tayo ready. Ang sinasayangan namin ni Commander Metran, sayang naman tong merong 41 million. Buti pa ibang bansa, alam na may 41 million tayo na pwedeng magserbisyo. Ang problema, hindi makuha ng armed forces lahat yan. Walang budget. Kasi kung pwede lang, masunod yung AFP, naka-training na lahat yan. Hinanda na. Wala nga budget. Ang kalaban, politika. Politiko.
Kasi yung politiko natin, ang inuuna, imbis na military preparedness, imbis na yung ROTC bill na ipasa, o kaya yung mga, ano yung